Wala nang iba pang hihilingin ang isang ina, kundi ang makita ang kanyang sanggol na ligtas at malusog. Ngunit sa kasamaang palad, isang ina ang tila pinagsarahan ng kalangitan nang masilayan na ang kanyang bagong silang na sanggol ay may mga depekto sa katawan. Nagkataon nga lang ba ito? Isa ba itong uri ng parusa o kamalasan? O biktima ba sila ng isang komplikado at malaking pagkakamali? Palawakin ng kaalaman, buksan ang kaisipan, tuklasin at pakinggan ang kwento sa likod nito. Taong 1959 sa bansa ng Germany, nabigla ang isang doktor nang makita ang kakaibang itsura ng bagong silang na sanggol. Ang katawan ng sanggol ay hindi normal. Maiksi ang mga hita at mga braso, habang kapansin-pansin din ang diferensya sa mga kamay at paa nito. Nagulat at nahabag ang doktor sa kanyang nasaksihan, kaya nangibabaw ang pagnanais na matuklasan kung ano ang dahilan kung bakit naging ganito ang itsura ng sanggol. Nagsaliksik siya at sinuri ang mga literatura, panulatan at mga record sa Bavarian Institution for Crippled Children. Subalit wala siyang nakitang record na kapareho ng nangyari sa sanggol. Biguman, tinanggap niya ang realidad na ang kaso ng sanggol ay isang malubha at di pangkaraniwang uri ng diferensya. Puno man ng panghihinayang ay hindi pa rin niya nasagot ang kanyang mga katanungan. Lingid sa kaalaman ng doktor na hindi pala ito ang una at huling kaso na kanyang masasaksihan. Taong 1960, sa pagpupulong ng German Pediatric Association, 2 doktor naman ang nagpresenta tungkol sa 2 kaso ng mga sanggol na may malubhang diferensya sa katawan na parehong isinilang sa isang maliit na bayan sa Germany. At unti-unti nga, parami ng parami ang mga kaso ng mga sanggol na ipinanganak na may mga diferensya sa kanilang mga katawan. Hanggang sa simula ng taong 1961, napagtanto ng mga doktor na may tila epidemyang bumalot sa kanilang bansa. Mga sanggol na isinilang na may mga diferensya sa kanilang mga braso, hita, kamay at paa. Nagsimulang mag-imbestiga ang mga doktor. Nakipag-ugnayan sila sa mga magulang ng mga bata. Nagtanong sila tungkol sa mga medisina na ininom ng mga ina habang sila ay nagbubuntis. Tiningnan din nila ang listahan ng mga pagkain na nakonsumo at listahan ng mga sakit ng mga ina. Matyaga nilang ikinumpara ang mga listahan. Sinuri ng husto kung ano ang maaaring parehong nagawa ng mga ina. Masusi nilang inimbestigahan ang iba't ibang posibilidad tulad ng impeksyon, irradiation, contraceptive, o kahit ang pagtangka na itigil ang pagbubuntis. Habang ginagawa nila ang investigasyon, ay patuloy namang nadadagdagan ang bilang ng mga sanggol na may diferensya sa katawan. Nanatiling palaisipan ang sanhi nito, ngunit naniwala ang ilang doktor sa posibilidad na maaaring may panibagong toxic na bagay na responsable sa mga pangyayari. Hanggang sa natuklasan nila ang posibleng naging rason. Isang hinala ang nabuo. Muli nilang ikinumpara ang iba't ibang kaso ng pangyayari. Hindi man lubusang tiyak ay lumutang ang isang pangalan. Isang gamot na maaaring naging rason ng mga diferensya sa katawan ng mga sanggol. At ito ay ang Contergan. Dahil sa mga nakitang ebidensya, dali-daling tinawagan ni Dr. Lenz, isang pediatrician at lecturer sa human genetics, ang kumpanyang pinaniwalaang responsable sa tila epidemya. Samantala, ang mga kaso ng mga sanggol na may diferensya sa katawan ay hindi naging limitado sa Germany. Nasaksihan din ito sa Australia taong 1961. Napansin din ni Dr. McBride, isang obstetrician, ang pagdami ng bilang ng mga may diferensyang sanggol. Sa kanyang pagsusuri, isang gamot naman ang tila naging rason. Ito ay ang Distaval. Kinausap ni Dr. McBride ang medical superintendent ng Women's Hospital upang itigil ang paggamit ng gamot na ito. Iginiit niya na kinakailangan muling magsagawa ng experiment o clinical trial sa mga hayop upang makita ang epekto ng gamot.
Sa kasamaang palad, hindi tinanggap ang mungkahi ni Dr. McBride sa kadahilanang hindi ito sapat na dahilan upang mag-eksperimento muli sa mga hayop. Nabiguman, hindi pa rin tumigil si Dr. McBride. Ipinaabot niya ang kanyang hinala sa kumpanya na nagmamay-ari ng gamot. Nagpadala din siya ng sulat sa isang prestihiyosong medical journal upang isiwalat ang kanyang natuklasan. Ang report sa sulat ni Dr. McBride sa Australia at ang impormasyon na nanggaling kay Dr. Lenz sa Germany ang tuluyang nag-udyok sa pharmaceutical na kumpanya upang gumawa ng hakbang tungkol sa kanilang gamot, ang thalidomide. Ang thalidomide ay isang gamot na unang na-develop taong 1954 ng isang pharmaceutical na kumpanya sa Germany, ang Chemie Grünenthal. Ang gamot na ito ay isang sedative at nakakatulong upang makatulog. Ipinakilala ang gamot sa ilalim ng brand name na Contergan. Agosto ng 1956, pinahintulutan ng Ministry of the Interior ng North Rhine-Westphalia ang paggawa ng gamot na Contergan at Contergan Forte. Oktubre ng sumunod na taon, sinimulan itong isapubliko sa buong bansa ng Germany. Ginawa ito sa iba't ibang anyo. Merong tablets, repositories, at serum. Ipinakilala ang gamot na safe, harmless, at non-addictive. Mabibili ito sa affordable na presyo na hindi kinakailangan ang reseta ng doktor, kaya naging isa ito sa pinakakilalang sleeping aid at nakapagbenta ng higit kumulang 300 milyong tabletas. At dahil nakitaan ito ng potensyal, ginamit din itong panggamot sa iba't ibang kondisyon gaya ng cold at flu, maging ang pagsusuka, insomnia at morning sickness na dala ng pagbubuntis. Hindi nagtagal ay sinimulan ding ibenta ang gamot sa iba't ibang panig ng mundo. Nakipag-ugnayan ang ilang mga pharmaceutical na kumpanya sa Chemie Grünenthal upang magkaroon ng lisensya na ibenta ang produkto sa kani-kanilang bansa. Dumami ang mga gamot na naglalaman ng thalidomide at ibinenta ito sa ilalim ng iba't ibang pangalan, gaya ng Distaval sa UK at Australia at Softenon naman sa Europe. Sa kasamaang palad, may mga kumpanya sa ilang mga bansa na nagbenta rin ng mga produktong may thalidomide bagamat walang lisensya. Nang dumating ang taong 1959 hanggang 1960, nakatanggap ng ilang report ang Chemie Grünenthal galing sa mga doktor tungkol sa posibleng masamang epekto ng gamot. Ayon sa ilang doktor ay may mga pasyente na nakaranas ng nerve damage dahil sa paggamit ng thalidomide. Inaksyonan naman ito ng kumpanya sa pamamagitan ng paglagay ng mga babala sa mga posibleng side effects ng gamot gaya ng pakiramdam ng panunusok at pamamanhid sa mga kamay at mga paa. Dahil naman sa mga ulat na ito, hindi kaagad pinahintulutan ni Dr. Kelsey, isang pharmacologist at doktor na isang reviewer sa FDA, ang pagbenta ng gamot na may thalidomide sa United States. Bagamat hindi opisyal na inaprubahan ng FDA na mahagi naman ng libreng gamot ang isang kumpanya sa mga doktor na kasali sa kanilang clinical trial, kaya nakarating pa rin ang mga gamot sa ilang mga pasyente. Sa sumunod na taong 1961, nag-apply ang Chemie Grünenthal ng prescription-only status upang ang gamot ay magamit lamang kung may reseta ng doktor. Sa taong ding ito ay napansin ang pagtaas ng bilang ng mga batang ipinanganak na may mga diferensya sa katawan. Subalit, nanatiling hindi malinaw kung ano ang dahilan nito. Bagamat may mga hinala ang ilang doktor na maaring dahil ito sa thalidomide, ay may mga doktor at ilang pag-aaral naman na nagpatunay na hindi ang gamot na thalidomide ang sanhi nito. Naging hati ang opinyon ng mga eksperto tungkol sa epekto ng gamot at nangibabaw ang katanungan kung totoo nga ba ang mga paratang o kaya'y biktima lang ang kumpanya ng biglaan at maling akusasyon. Upang matuldukan ang suliranin, nagsagawa ng iba't ibang pag-aaral at pag-eksperimento sa mga hayop. Nanindigan ng ilang mga doktor tungkol sa resulta ng kanilang pag-aaral na hindi ang gamot na thalidomide ang rason ng mga diferensya ng mga sanggol. Hindi naman nagpatinag ang mga doktor na naniwala ang gamot ang tunay na sanhi ng mga pangyayari. Ikinumpara nila ang mga pag-aaral at tinalakay ang mga isyu ng pagkakaiba. Una,
Ayon sa salaysay ng ilang ina, bagamat nagkaroon ng diferensya ang kanilang anak, ay ni minsan hindi sila nakainom ng gamot na Distaval. Meron ding mga kaso ng mga ina na nakainom ng gamot ngunit walang naging epekto sa kanilang mga sanggol. Sinagot ito ng ilang doktor na ang mga inang nagsalaysay na hindi nakainom ng naturang gamot ay walang kamalay-malay na maaaring nakainom ng ibang gamot gaya ng gamot sa flu na naglalaman din pala ng thalidomide. At nakita nila sa kanilang pag-aaral na may kritikal na araw o buwan ng pagbubuntis kung kailan lubos na maapektuhan ng gamot ang sanggol. Pangalawa, nang gamitin ang gamot sa pag-eksperimento sa mga hayop ay hindi nakitahan ng mga diferensya ang mga naging anak nito. Nangatwiran naman ng ilang doktor na ang mga ginamit na hayop sa eksperimento ay madalas na nanganganak sa gabi at may kaugalian na kainin ang mga anak na may diferensya. Kaya sa sumunod na araw na tingnan ito ay makikita lamang ang mga naiwan na malulusog na mga anak. Pangatlo, nakita nila na magkaiba ang pamamaraan na ginamit sa pag-inom ng gamot. Sa eksperimento na ginawa, tinutunaw muna ang gamot sa tubig o gamit ang ibang likido bago ito itusok sa katawan ng hayop, salungat sa direktang pag-inom na ginagawa ng tao. Dahil sa patong-patong na ebidensya at sa pagsiwalat ni Dr. Lentz at Dr. McBride tungkol sa masamang epekto ng gamot ay tuluyan na ngang itinigil ng Kemi Gronenthal ang pagbenta ng gamot na thalidomide sa publiko noong November 26, 1961. Agad ding sumunod ang mga distributor sa iba't ibang bansa. Sa paghinto ng pagbenta ng gamot ay unti-unti namang bumaba at natapos ang tila epidemya na bumalot sa mundo. Ang tanging naiwan lamang ay ang bakas ng hinagpis ng mga pamilya at pagdurusa ng mga inosenteng sanggol. Ngunit, gaano nga ba kalubha ang naging epekto ng gamot? Walang eksaktong bilang kung gaano karami ang naapektuhan ng gamot, ngunit tinatayang hindi bababa sa 10,000 na sanggol ang naapektuhan sa buong mundo. Ang gamot na thalidomide ay naging sanhi ng pagkalaglag, kamatayan at malubhang diferensya sa katawan ng sanggol. Ilan sa mga naging epekto nito ay nerve damage, pagkawala o pagliit ng mga braso, binti at mga daliri, club feet, sobrang mga daliri, diferensya sa paningin, sa mukha, nabawasan o pagkawala ng tenga at pagkabingi, facial paralysis, hip dislocation, internal organ damage, at diferensya sa skeletal structure. Nakakahabang isipin na ang mga sanggol ay nakaranas ng isa o iilan sa mga ito. Idagdag pa na dala ng kapansanan, kinailangan din nilang gumamit ng prosthetics. Upang panagutin ang may sala na Germany, nagsampa ng kaso ang mga biktima laban sa kumpanyang Kemi Gronenthal. Ipinaglaban nila na makamit ang hustisya para sa masalimuot na kinabukasan ng mga sanggol. Nagsimula ang paglilitis sa ilalim ng criminal law noong May 27, 1968. 5 maghuhukom, 9 na akusado at 600,000 dokumento ang sinuri ng Public Prosecutor's Office. Layunin ng paglilitis na matukoy kung ang 9 na taong akusado ay may pananagutan. Ngunit nahirapan ng korte na patunayan ang pagkakasala ng mga nasasakdal. Sa kabila na malubhang kinahinatnan ng mga biktima, matapos ang 2.5 taon, itinigil ang paglilitis at walang sino mang nahatulan ng pagkakasala. Sa kabila nito, sa labas ng korte, sa ilalim ng civil law, nagbigay ng panghabang buhay na pinansyal na suporta ang kumpanya. Nabuo ang German Federal Contergan Foundation kung saan naglaan ng 100 million German marks ang kumpanya at dinagdagan din ito ng 100 million German marks ng gobyerno. Hanggang ngayon, ang nasabing foundation ay patuloy na tumutulong sa mga biktima ng thalidomide sa 38 bansa gaya ng Brazil, Ireland at Spain. Samantala, sinampahan din ng kaso ang ibang distributor sa ibang bansa gaya ng distillers na kumpanya na siyang nagbenta ng produktong may thalidomide sa UK at Australia. Binayaran ng distillers ang kanilang pananagutan at nabuo ang isang trust fund.
Binigyan naman ng health grant ng gobyerno ang mga biktima. Sa United States naman, naging mababa lang ang bilang ng mga biktima. Ito ay dahil sa desisyon ni Dr. Kelsey maiantala ang pagbenta ng gamot na may thalidomide. Kaya ginawaran siya ni President John Kennedy ng President's Award for Distinguished Federal Civilian Service. Ang masaklap na pangyayari tungkol sa gamot na thalidomide ay naging mapait na aral sa publiko, sa gobyerno, at higit sa lahat sa mga kumpanyang responsableng gumagawa ng medisina. Dahil sa pangyayari, binago at dinagdagan ang pamantayan ng pagsuri ng epekto ng mga gamot. Mas naging mahigpit sa mga pag-eeksperimento o clinical trials. Kung dati ay hindi kasama ang pagsuri ng epekto ng gamot sa mga buntis, ngayon ay kinakailangan ng magbigay ng matibay na ebidensya na ang gamot ay ligtas gamitin ng mga pasyente nagdadalang tao. Makalipas naman ang ilang taong 2012 ay formal na humingi ng paumanhin ang kumpanyang Chemi Grünenthal sa mga naging biktima ng gamot na thalidomide. Nangako din silang patuloy na susuportahan ang mga natitirang buhay na mga biktima. Masama man ang naging simula, sa huli ay patuloy pa ding nanatili ang gamot na thalidomide. Nakitaan ito ng potensyal at ginagamit ngayon sa paggamot ng mga sakit gaya ng multiple myeloma at leprosy. Ngunit upang maiwasan na maulit ang pangyayari, kinakailangang mahigpit na sumunod ang mga pasyente sa tinatawag na Pregnancy Prevention Program. Sa kabilang banda, bagamat may kapansanan, ay hindi ito naging hadlang upang maging masaya at bumuo ng sariling pamilya ang mga biktima. Mabuti na lang at hindi na mamana ang kanilang kapansanan, kaya nagkaroon sila ng normal na mga anak. Ang iba naman sa kanila ay naging matagumpay at nakilala sa iba't ibang larangan ng buhay. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin silang nagbibigay ng kamalayan tungkol sa thalidomide upang magsilbing aral ang kanilang kwento at upang sariwain ang mga alaala ng mga nagdusa at namatay. At ito ay isa sa mga kwento ng science.